pista. So, bagong umuupa. Ganda, diba? So, maraming dumadaan dito mga bikers. So, masisipag nating mga bikers. So, cute ng bahay na yan. Gusto ko yung bahay na yan. Restaurant kasi yan siya. Tapos, sa taas ay mga kwarto na pwedeng tulugan at paupahan ng mga ilang araw. So, kumbaga, yung mga alanganin sa mga alanganin sa daan, so pwede silang mag-upa dyan ng isang dalawang gabi or isang gabi. So, yun ang aking si Bunso. Yan si Bunso ko. Nag-aaral siya grade 4. So, 10 years old yan, pero ano na ang height niya? 5'3". Ako 4'11", siya naman 5'3". Kaya yun sanang wish ko, kahit man lang sana 5'3" ako, at least matangkad na. So, putot si mama. So, diba guys, ayan ang cute-cute. At doon tayo sa si Sungit. Ayan si Masungit. Masungit! Masungit. Si Masungit. Sabi niya, nicht filmen. Sabi niya, wag daw siyang kuhanan. Hello? Nicht filmen. Nicht filmen. Ich filme. Datenschutz. Ich filme. So, dito tayo guys sa ilog. Para lang malibang-libang tayo. Kasi maaga pa naman. So, maglibang-libang lang muna tayo dito. So, ayan. Kuhanan natin itong napaka-cute na bahay kubo nila. Kasi dito sila nagbabantay ng mga tumatawid. Kasi itong sa right side natin is Austria. At sa left side natin ay Slovenia. So, ito yung kanilang kumbaga yung kanilang CCTV area. So, diba? So, napakaganda guys. At ayan ang kanilang barko na open roro. Tumatawid sa kabilang country. Slovenia and Austria. The border is between Austria and Slovenia. Kaya lang, ilog naman ang kanilang ilog yung nasa gitna. So, ay, tatawid siya sa kabila. Oh, ayun, tumawid siya sa kabila. Ayun, guys. Tumawid sa kabila. So, yun, umalis na siya. Tapos, tatawid na uli yan mamaya. So, ayan, na ating nasaksihan ang open roro ng Slovenia and Austria in Europe. The province of Austria. This is about like 400 kilometers going to Vienna City. Diba? Ang lakas ng ilog kasi guys, kagaya ng sinabi ko kanina sa isang unang video ko, is umulan ng apat na araw, mahigit na 4 na araw. So kaya sobrang baha doon sa Lower Austria, sa malapit doon sa dati naming tinirahan. So ayan, di ba? Ang napakalakas na alo ng tubig at andoon na yung open roro. So ayan guys. So naghihintay na yun ng pasahero mula doon sa kabila. So ayan, restaurant yan. Yung tinatanaw natin, restaurant ayan. So restaurant yan. So pwedeng, pero wala sila masyadong maraming menu. Ang menu nila is mga nasa 5 lang. So yun lang doon ka lang mamimili. So kasi hindi naman yan talagang fine na restaurant. Yan ay yung para sa mga nag-ano lang, sa mga bikers or sa mga nag-hiking or mahilig mag-walking. Ayan, di ba? So ang ganda ng ilog. Sa bumaha nga lang talaga siya kasi nga katulad ng sinabi ko. So at ayan ang kanilang saglit. Ito guys, kung gusto niyo magbakasyon dito, ayan ang kanilang schedule. Ayan. So, yan ang schedule nila.
So, German and Slovenia language. So, cute ng hagdan yan. So, alam nyo guys, masarap talaga yung magtambay-tambay lang sa ganitong ilog. Tambay-tambay lang. Tapos, alam nyo yun yung libre ka sa sungit ng ibang tao dahil yung ibang mga tao is masungit. So, ayun guys, mag-ano tayo sa change topic tayo kay Dr. Willie Ong. Kasi Dr. Willie Ong may sakit siya na sarcoma cancer. Yun ay ang sabi niya is siguro baka nakuha niya yun doon sa sama ng loob dahil maraming ang nagbabash sa kanya. Maraming nagsulat-sulat sa kanya, maraming nagko-comment-comment ng kung ano-ano na masamang mga words at masamang mga comment na hindi naman nakakatulong sa isang tao. Alam nyo guys, ako kasi ganun din eh. Masama talaga ang loob ko sa mga taong mga masyadong masakit magsalita. So, ako naman, paminsan-minsan, nagbibitaw ako ng masakit na salita. Pero pinapaliwanag ko kung bakit. So, hindi ako nag-judge na ginajudge ko kaagad, kasi ganyan. Hindi. Ang sa akin lang is, dapat, doon tayo sa, so, yun na nga guys, mahirap magbigay ng sama ng loob sa tao, lalo na sa salita, sa masakit na salita. So, para sa akin kasi, naka 6 minutes na tayo ngayon. Para sa akin kasi, iwas na lang sa mga comment na dinajudge nyo agad-agad ang tao. Halimbawa, siyempre si Dr. Ong naman is kandidato yan ng Vice President. Meron kasi sa kanyang nagsulat na sabi niya, magkakandidato ka kahit magpaulit-ulit ka ng 10 beses, hindi ka mananalo, sabi niya doon sa comment niya kay Dr. Ong. Natural, bakit sinasabi niya magpaulit-ulit ng 10 kandidato kung hindi mananalo? Ba't paano niya alam yun? Paano niya ma-judge ang isang tao? Kakayahan ng isang tao na tumakbo yun dahil bawat Pilipino naman is pwedeng tumakbo na sa ating politik. Kasi naniniwala naman ako na honest si Dr. Ong at marami siyang taong natutulungan. So dahil nga sa maraming corrupt sa ating bansa, so syempre gusto niya maiba naman at maiba ang health system. Ang ibig sabihin ng health system doon sa mga hindi masyadong interesado sa ating kalusugan, yun ay ang pag nagkasakit ka, kunti lang ang babayaran mo sa hospital. So yun ang ibig sabihin ni Dr. Ong na kung magpa-check up ka, pwedeng libre at pwedeng may kunti lang babayaran. So ganun ang mangyayari doon, no? So kaya siyempre para sa akin guys, hindi talaga ako nagsasalita ng masakit na salita hanggat pwede namang ipaliwanag ng husto. Kaysa naman magsalita ng masama kasi nakakasakit yan sa loob ng bawat tao, no? At imbes na maka-recover yung isang tao is madidepress tuloy siya kasi dahil sa sinasabi ninyo na na hindi naman nakakatulong dan sa isang tao, di ba? So yun lang guys, maraming salamat at kung meron man akong nabitawang salita, pasensya na. At katulad ng sinabi ni Dr. Ong, mahal ko kayong lahat. So yun guys, by Dr. Ong, by Dr. Willie Ong. So totoo naman at mas maganda na yung magsalita tayo ng may sasabihin tayong maayos para nakakatulong sa ating kapwa-tao. Bye guys, and God bless you all and God bless us all.